Yo, 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 mic check! What's up mga pamangkin? Tito Shernon once again at ang gagawa natin na reaction video today ay Sixth Threat versus Lipcram. At yun, shoutout muna syempre Fubu, RNR, Black Manila, Hypebeat, Pulorap, Battle League sa mga naghahanap ng liga. Yun, nasa description yung link ng Facebook, alam nyo na gagawin dyan. Shoutout sa Flip Top, yan o. Flip top hoodie jacket, napakaganda. At itong suot ko ay 2x2 3 champion. Ito yung pinagawa kong sombrero nung nag-champion kami ni M-Site at hindi na siya binibenta. May mga nakabili niya noon, hindi na namin ni-repeat. Meron akong ilang piraso dito pero hindi ko na rin binibenta eh. Baga tinatabi ko na lang. Kung may gustong bumili, benta ko ng mahal yan. Pero ayun, ito, panggamit ko na lang din to. Yung ibang nandito, tinabi ko na lang talaga. Champion 2x2 3. Ayun, shoutout muna tayo. Dahil kay Delo, nanonood ako ng Flip Top noon hanggang ngayon. Ang binabasa ko nga palang comment ay galing sa Delo vs. Badang. Delo versus Target, pinakauna kong napanood sa Flip Top League. Shoutout Santi Torregosa, aka Goblin T. Happy birthday sa'yo, tol. Patuloy lang sa pangarap, kaya mo yan. Tibayan mo lang palagi, tol. Tito Shernon, pa-shoutout po, Marco from East Blue. Natutuwa po kami ng girlfriend ko sa react nyo sa ads. Please, huwag ka mag-premium. Ayoko talaga. Gusto kong panoorin ng galing sa YouTube mismo. Para may dagdag dagdag views doon sa video. At the same time, wala akong pakialam sa ads. Tito, yung Delo vs. Righteous One, sana mapagbigyan mo. Thanks. Happy 1M Boss Shernan. Oy, matagal na akong 1 million subscribers sa YouTube. Maraming salamat. Dumating na rin yung gold button ko pero hindi ko pa ma-display. Gusto ko siyang ipa-frame. Wala pa akong makitang pwedeng gumawa. Isa ako sa unang nag-comment. Siguro naman mababasa na to. Shoutout kay Alan Benicarlo ng Jollibee Converges. Request lang idol. Jonas versus Krega. Idol. Maganda gawa na reaction video. Mga lumang battle kasi halos nakakalimutan na natin yung mga linya. Kaya genuine yung reaction. Hindi kagaya ng kakalabas pa lang na battle, alam na agad yung punchline. O sige, sabi mo gagawa natin yan. Pero sa ngayon, eto muna. Lipcram versus Sixth Threat, Ahon 8. Kasabay ito ng 2x2 finals, yung kalaban namin sila Sinyo. Eto na, game! Mauna si Sixth Threat. Pinili niya mauna si Sixth Threat. Tig 2 minuto dapat. Unang laban ng day 2. Pakinggan natin, Sixth Threat, Lipcram. Ahon 8. Yo, Ahon game! Nung nalaman ko ito kalaban ko, nakakaantok. Tila walang mabuo na chemistry. Pati tulog ko na penalty. Pati tulog ka na penalty mula alas 2 to 8:30 sa puno ng cherry tree. Biruin mo, magdamag, ubos energy, tas ang resulta, 2 papel na puro letter Z. Imposible makatsama sa akin, kailangan pa bang banatan to? Ano ba talent mo, ha? Rhyme scheme? Kilala mo ba kalaban mo? Ano ba nakain mo, pre? At nagawa mo makipagsabayan sa aking forte? Boksingerong amateur! Laban sa Plus Ilorde, pwede magpaabot ang bote? Sasampalin ko lang sa magkabilang korte. Enigma, pagod na ako sa pagkain timog. At matahi doon, matapos kong lamunin yung CTO, ngayon, Karneng Norte! Kulang laban pala sila nito, no? Tapos nung mga sumunod yan, halos nagiging main event na yan si Sixth Threat. Pati si Lipcram nagiging main event na rin talaga. Kaya kaya sa mga bago ngayon, galingan nyo palagi lalo yung mga nasa pulo, nasa iba pang liga, lalo yung mga pumasok na sa 1 minutes, yung mga natulungan naming MC. Galingan nyo palagi, hindi magpi-feedback sa ibang tao yung gagawin nyo. Ang bawat gagawin nyo araw-araw ay magpi-feedback para sa inyo. Kaya galingan nyo palagi. Tangin na, naniniwala ako. Ilan sa mga, hindi man lahat, sana lahat, maging big star pagdating ng panahon. Yung mga bago ngayon. Kaya galingan nyo. Galingan nyo palagi. Lagi nyo isipin na laging last battle nyo na. Itodo nyo palagi. Yun, tignan nyo si Sixth Threat ngayon. Tignan nyo si Lipcram ngayon, di ba? Kamusta na nga pala yung book mo na pamputapete yung gaming? Semi-afro ang puta, di ka pwede pang trending.
Gago, mukha ka nag-apply sa Meralco tas na kuryente sa training. Alam nyo ba, sabi nila kailangan nyo pa daw muna matalo para masabi na Makata ka nga. Eto, 3 na. Ano yan? Kapal ng muka? Siya daw ang pinakamalupit sa 3GS. Bayaw, di nga. Pinapangalandakan mo palagi kung gaano kang siga. Isa kang pekeng matadero na mababaw humiwa. Yung ratings na mga laban niya, tanginawaw, hina. Eh buisit na buisit yung inchik na singkit kasi wala daw kita. Kaya huwag kang paka-feeling na sikat kasi comment section sa mga laban mo, puro sinyo mga nandun. Pag panalo ka naman paliwanag ng urado, lumamang sino nga ulit yon? Kaya, ba't ba nga ba ako kakabahan sa hayop na to, 3GS ka? Expected ko na yung mga banat mo na pangkanto kasi 3GS ka. Huwag kang umasa sa hurado, porque 3GS ka. Pakita ka ng bago sa mga tao para di nila masabi na 3GS ka. Nice one, magandang panimula. Mga unang taon yata ni 6-3 to, pero tanginan, makikitaan mo agad siya ng pagdating sa sulat. Si Lipram at 6-3 talaga pag napapanood ko, luning-luni yung style na nakikita ko. Okay lang naman yun, yung may gayahin kang style. Mas maganda nga ma-improve mo. At mas maganda yun kung hindi mo ikakahiya. Tulad silang dalawa, aminado naman sila eh. Pero may mga ibang MC kasi na parang ayaw nilang aminin na si ganito yung pinagmulan ng estilo nila. Ako, marami akong pinapanood noon na talagang na-adapt ko. Si Looney, yung mga kakulitan ni Looney, kahit si Flick G nung pinapanood ko. Yan, yung lalim din ni Flick G, yung rebat ni Delo, mga madalas kong mapanood yan. Si Saito, yan. Yung mga yan. Isa rin yan sa mga parang nagbigay sa akin ng idea. Marami pa eh, pero hindi ko na maalala kung sino-sino eh. Pero sila talaga yung madalas kong napapanood bago ako tumungtong ng flip top. Kaya ayun, panoorin na natin to si Lipram. Tangina, baka mangalig, tingin yung kamay. Yo! Magpakita daw ako ng bago. Sabi ng gadong to. Sige, pagbibigyan kita. Eto, sapatos ko. Yung suntok niya daw, mala-flash elorde. Ganun daw kalakas yung suntok niya. Kapag ako yung nag-flash, yung ebak na to, sa inodor, punta. Tapos niya sabi mo pa sa akin, wala akong hiwang malalim. Wag kang muna mag-angas. Sa sobrang lalim na mga hiwa ko, tignan mo, pati kilay ko tabas. Kaya ito na ba yung 6th threat? Mukha kang vendor ng cheese bread. Yung tugma mo pang 6th grade, kaya kitang patayin ng 6th straight, hindi pang Looney yung galawan mo para kang dancer na inmate. Marami nagsasabi na ako daw yung Looney na copycat. Pero tama na satsat, punahin naman natin yung style ni Brad. Magmula sa pagpapatawa, paggalaw ng panga, pagkatha at kumpas, lahat yon na pagkasya niya sa iisang lambat, ultimo yung bungi sa ngipin ni Looney, hindi na pinalagpas. Pilit mong ginagaya si Looney sa mga pilit mo na multi at patawa mong angko corny. Oo, ganito magiging itsura ni Looney kung tatay niya si Georgie Porgy. Kasi hindi naman pang Looney ang skills mo. Si Georgie Porgy nga pala ay yung road manager nila Looney. Kahit naman sa ibang artist at pwede rin maging ganun si Georgie Porgy. Kasi alam niya rin yung galawan pagdating doon. Kaya minsan, yung ibang artist kinukuha rin siya para magtrabaho sa ganung bagay. Looney kung tatay niya si Georgie Porgy. Kasi hindi naman pang Looney ang skills mo. Lalo na yung face mo. Parang dinurako na mayor, hindi ka pasok sa taste ko. Mukha kang bayag, hayop ka, dapat below the belt yung name mo. Kaya tigil-tigilan mo na yan, isa kang wannabe na pusi, mukha kang chow-chow na moody. Sa sobrang pangit mo, dapat patalikod ka, nagsusuot ng hoodie. Ikaw yung tipo ng Looney hindi kayang patulan ni Miyuki. Ito na ba yung papalit sa hari ng tugma? Nung nakita ko yung itsura, ang lala, pango, yung kalahati ng muka.
Kasi tignan nyo mabuti kung ano itsura nito ni Tokmol. Siguro yung inirika ng nanay mo pagdating sa noo, nag-muscle control. Hello and Hello, welcome Madrid. to the Здравствуйте United и States. добро пожаловать в США. Я хочу представить вам проект Ang kulit ng mukha nito. Oo, ang gulo ng itsura mo, tang ina ka. Kung i-describe kita, mukha kang malungkot na masaya. Tapos sabi niya kay Pukuda, mukha kang titi ni Lebron, tapos kulot pa yung bulbul. Lak ng puta ka ambot. Sa isip-isip ko naman, wala naman sigurong tao na yung bulbul hindi kulot. Tama ako, di ba? Alam ko, napansin mo. Huwag mo sabihin sa amin yung bulbul mo, straight ano yan, kinikeratin mo? Yan ang sinasabi ko sa'yo. May matugma ka lang. May mamulti lang kahit puro ka mang mga nagkagagaya mo kay Looney na wala niya ng laman. Ikaw yung bulalong hinain na puro buto na lang. Wala ka rin linyang mabigat. Puro magaan, wala kang pangil pangagat. Puro pangalang mga tugma mong katha. Puro matabang kaya ka nga pinadaan ng Bicol, di ba? Nang magkaanghang ka naman. Seryoso? Dumaan ka pa kay Mickey D? Yung mamang busabos? Kala ko ba ikaw si Looney? Na matigas pa sa bakod? Di ka naman pala general eh. Paano mo ako matatakot? Sa sobrang baba nga ng ranggo mo eh, tinapat ka lang sa tanod. Yan si Sixth Threat. Ang Looney ng Davao. Luning mababaw. Sa laban namin na to, siya daw mangingibabaw. Pero si Bak pa rin sa akin to. Trip niya lang umibabaw. At kahit pareho tayong sinasabihan na carbon ni Marlon, huwag ka masyadong matuwa. Kami ang may similarity ni Looney, gusto ko lang ipamuka. Kasi ako, lumalabas na ako sa TV. Tulad ni Looney na hindi mo nagawa. May asawa ako may lahi. Tulad ni Looney na hindi mo nagawa. Magkakabattle na ako sa Japan. Tulad ni Looney na hindi mo nagawa. At hindi lang yan, tang ina ka. May hawig pa sa mukha, kaya kayo na bahalang umusga kung sino mas Looney sa aming dalawa. Actually, parehas malakas. May lumamang lang si Lip Cram sa, ng konti para sa akin. Lumamang ng konti, lalo sa punchline, sa crowd. Ang hirap, sa totoo lang, mahirap husgahan kung sinong Looney yung mananalo dito. Sinong Looney kaya ang mananalo sa laban na to? Tang ina. Pakinggan muna natin, round 2. Sixth Threat. Konti na nga lang views na mga laban mo, nagchochoke ka pa. My God, parang awa naman. Pag humingi pa to ng laban, Arik, tang ina, kahiyaan na lang. Kasi ano nga ba reference ng hayop na to? Round 1, manalait ng itsura. Round 2, manalait ng itsura. Round 3, manalait ng itsura. Yan ang lagi mong tactic sa mga boring mong battle. Ang palagi mo na topic, pangbubuli ng rapper. 3 rounds pinapaikot, inuulit yung cycle. Di ba idol mo si Looney? Ba't wala kang multiple angle? Yung laban niya kay Marshall, ganyan siya. Akala niya ay sick, nakakaumay, kaya siguro pabalik-balik lang ang spit. Dapat pangalan mo, tripod. Kasi sa isang angle ka nag-stick. Nakakalambot. Sinabihan niya pa yung kalaban niya sa 2x2 ng ang dami mong kamukha. Kamukha mo din si Charles Barney. Charles Barney? Sino si Charles Barney? Yan ang napapala mo, kaka-gate crush mo sa mga child's party. Charles Barney? Charles Barney, sa anong team ba ng PBA nag-import yun? Pag-usapan naman natin yung kutis mong black best. Sa libro ng mga tugmaan, kamulti mo, whiteless. Inaasar mo pang negro si dilim? Pinupuli mo pang darkness? Lumamang ka lang naman sa kanya ng isang guhit ng brightness. Kaya, di mo pwedeng sabihin sa akin na ikaw ay tall, dark, and handsome. Hunghang. Yang mukha na yan, sa dark lang yan, handsome. Yun lang. At
dahil lang dyan sa grupo mo, kaya nakapasok ng flip-top kahit na wala pa nung space. Ipinasok ka ni Arik kahit di ka niya naman taste. Sa tangkad mong iyan, kinailangan mo pa ng grupo para gawing hagdanan pa stage. Kaya, huwag kang umastang titulado. Ano bang malakas na dinura mo? Anong 3GS? Baka 3JS kasi bawat laban, 3 judge ang sigurado. Si ano pala yung nag-angulo ng ganyan, si Sixth Threat, 3 judge yung hurado. Okay, 3JS, okay. At bago ito matapos, di ba mahilig ka mag-rebat? Pansin nyo, sa mga round nilips, ito isa sa mga tips. Hinay-hinay sa paggamit ng nakasanayang tricks. Tandaan mo si Pacquiao tumumba nung sinubukan kumounter sa round ng 6. Mas malakas yung round 2 ni Sixth Threat para sa akin. Sobrang lakas nun. Grabe yun. Pakinggan muna natin, Lip Cram, round 2. Yo! Tangina mo! Ngayon ko lang napansin na ang laki pala ng bunganga. Malamang pag nakipagsuntukan ka sa bibig lagi tatama. Oo, sobrang laki ng bunganga mo. Tapos yung hininga, ang baho pa ng hininga. Sa sobrang laki niyang pustahan, kaya mo magkulabo mag-isa. Tapos, sobrang laki na nga ng bunganga, yung ngipin may tooth decay pa. Kung yung iba may ngiting tagumpay, yung ngiti mo nagse-celebrate na. Round 2 na. Siguradong mapupuruhan tong si paring Boots. Mukhang lutang na yung isip, kaka-jutes, feeling rich kid, knock ng puts, wala namang pambili ng tanpuluts, yung mga chicks pa, puro long katuts. Kahit biyayaan ka ng maraming salapi, wala ka pa rin magandang poise. Wala ka pa rin magandang poise. Kahit kailan hindi ka magiging mayonnaise. Hashtag ladies choice. Tapos ganyan ka pa manamit, anong forma yan? Wala nang choice. Yung ganyang formahan, makikita mo lamang sa dance floor ng Paddy's Point. Kasi isa ka lang wannabe na hype beast na kabilang sa watchlist. Wala kang salag sa panlalait ko. Mechanical sun grip. Pati yung sex life niya, lap trip kasi yung jowa ang pangit. Patricia yung pangalan pag night shift, pagpatak ng umaga, nagiging Patrick. Kasi call center ka, di ba? Tapos jowa mo yung OM mong bakla. Tangina ka, mahilig ka pala sa maskuladong matanda. Di naman sa chismoso ko. Sadyang nasilipan lang kita ng butas. Katunayan, alam ko nga rin, namansa rin yung bukas. Ano, gulat ka ba? Tignan mo, nagde-deny ka pa. Ikaw naman, Patrick, naiinis ka na. Bakit? Delay ka ba? Kala ko ba naman mga chicks mo, Arriba? Sinasali mo pa si Mia Khalifa, sus por bida, puro pabida, wala pa palang natitikman, nabibingka. May dating pa sa sex life mo, yung sex life ng driver ni Delima. Kaya tanggapin mo na lang na ang pangit mo, pare. Sa probinsya nyo, may niligawan ka dati. Kung yung kay Mickey din napilitan magmadre, yung sa'yo, ibang klase. Grabe, sa sobrang takot ng babae, sumapi na lang sa mga maute. Kaya wag kang piling masyado. Ay hindi, wag kang piling na tao. Yung mukha mo parang si Nargo ni Django, tapos Jungle Bolo, yung gamit na tako. Bago ka magmaasim dyan, tumingin ka muna sa mukha ko. Para kahit paano, mapagtanto mo gago kung ano definition ng gwapo. O diba, kapal ang mukha ko? Tapos ang lakas mo pang manlait. Seryoso ka, bro? Tarantado ba to? Sa bagay, di na ako magtataka kung salitang pangit, galing sa'yo. Tapos sabi nito, nung umulan daw ng kapangitan, yung nagdodonate daw sa langit, si Pukuda. Di ba tropa mo siya? Ah, kaya naman pala, inuna ka niya. Priority. Best friend na best friend. Sa bagay, magkamukha naman kayo. Alien na alien. Nagtatalo pa sila kung sino magiging pang-11 na halimaw ni Benten. Kaya pala yung laban nyo talagang pukpukan. Lahat ng bara pasugod. Kung yung pinanood ko yung video, para kayong magtatay na naglabas ng sama ng loob. Pero nagreklamo tong si Gago, siya daw dapat panalo. Kaso yung banat niya, onye-onye nyo. Puta, lakas makagago. Pati lingwahe ng homo, kabisadong kabisado. Isa lang yun sa patunay, Sixth Threat, na hindi ka pa ganap na tao. Isa kang produkto ng kantutang na udlot, kaya bitin yung similya. Siguro ikaw yung missing link na nag-walkout sa pila. Tapos mapagmataas ka pa, palibasan nakagraduate si tropa. Sa bagay, ganyan lang talaga pag galing sa puki ni Lola, time na ako, hayop ka. Mas malakas yung round 1 ni Lip Cram. Sa round 2, mas malakas yung round 2 ni Sixth Threat. Para sa akin, 1 Lip Cram, round 2 Sixth Threat, round 3 tayo magkakaalaman. Pero bago yan, bati muna tayo.
Pa-shoutout Idol Tio Shernan. Palagi, mali yung type. Palagi po ako nanonood sa reaction video mo. Jomar Raganot. Pa-shoutout Boss Shernan, JB Padon here. Sana next po, Senior Burst Tipsy D. Sige, gagawa natin yan. Pa-shoutout po Tito Shernan Pogi. Polling po ng Tarlac. Aliw sa review nyo palagi. Waiting sa Senior versus Shernan po. Nako, malabong mangyari yan. Tangin lang yan. O yung pag-call out ko kay Senior, joke lang yon. Ito naman, Di ko kaya yon. February 2015 yung kay Looney sa line na magsiihi kay Aklas, yung kay Delo April 2015. Ganon. Pa-shoutout Tito June Steven Fabula from Bangon Odiongan Romblon. Solid mga reaction mo. Ha ha ha. Thank you. What's up po? Pa-shoutout po sa next vlog mo po. Marvin from Bohol. So ayun, round 3. Lanceta. Lanceta 6 straight. Na-6-1 ako ni Pukuda kasi tropa niya yung 6 na hurado. Tropa niya yung 6 na dudong. Isang patunay na para lang walisin ng ika-6, kailangan din ng 6 na katulong. Anak ng puta. Hoy, bungal. Kala mo di ko titirahin ang pustiso mo? Pinasa lang kita. Balita ako nga, pag natutulog ka, nagsasalita yan mag-isa. Testing natin. Ngumiti nga. Oy. Ito pangit tignan. Pare tip lang. Palitan mo na yung pangalang lipgram, mas bagay tithnan. Tithnan. Alam ko na yung pustiso mo na yan ang yung kinasusuklaman. Sa relasyon nyo ng misis mo, ang laking tutol na yan. Sa umaga, sa banggera, nag-uunahan na anong feeling ng siya nakakapag-toothbrush, ikaw mumug na lang. Speaking of business niya, nakita ko yung picture niya, pre. Yung katawan niya ang lawak, taba pa ng hawak. Yung timbang niya 100, partida, isang paa lang nakaapak. Huwag ka sana magalit, nalaitin ko ng ilang beses yung trip lang. Sa sobrang taba, pwede na pantaya. Sa swertres yung timbang. Arik. Teka lang. Yo. Shit. Pwede na pantaya sa swertres yung timbang. Tsaka sa katawan niya palang masasabi ko na suki siya ng kabag. Tapos yung dede niya, hugis. Arik, hugis ba yung patan? Nakakabwisit na kasi yung mga babae na puro sat-sat kahit upod ng fat. Mas nahalata pa yata yung bilbil niya kaysa suso niyang flat. Kontakin mo na misis mo. Malamang magwawala na yun ngayon. Huwag niya, makisabi lang, huwag niyang dibdibin. Total, wala naman siya nun. At, style ko na naman. Yan ang madalas sinihirit para pang-angle. Kadalasang palusot na mga di kayang makipagsabayan sa lirikalan na battle. Ayokong baguhin yung ginagawa ko upang mamangha. Yung mga tulad yung kupal at walang yak. Na kasyugan to, kasyugan yan, tipikal na utak talangka. Tandaan nyo, mas importante para na nagsulat isa kinalimutan maghanda, anak ng puta. Kilalang kilapot ng timog, tirador ang bansag. Mananalo tong hayop na to pagpatungkol sa tangkad. Magkaparehas to ng estilo. Kalokohan yun, Brad, kasi sa lahat ng sinasabi nyo nanggaling sa iisang tamod, ako lang nabuot may ambag. Medyo mahina tong round 3 ni 6 Threat. Medyo may mga stutter siya. Ng state lang naman. Pakinggan muna natin yung round 3 ni Lipra. Yo! Pati yung pustiso ko, tinitira pa ni Utol. Gago ako lang yung may kayang mag-toothbrush habang sumisipol. Ang liit ng utak mo. Halatang munggo, bro. Oo, malaki yung asawa ko. Kasi siya yung mundo ko. Lakas doon. Ang lakas ng ribat na yun. Tapos iwalay na kayo ngayon. Mundo mo ha. Mundo mo pala. Tapos iwalay na kayo ha. Tang-ino mo ha. Wala ka mundo. Tang-ina ka. Sa space ka matira. Yung katabaan, gago. Huwag mong tinuturing na kapansanan. Galit ka sa may GF kasi kahit kailan di mo yon naranasan. Ito, para sa mga tropa kong ginago na itong hayop na to. Dati kang fatal sign.
Anong kala mo hindi ko malalaman? Alam ko rin na tinanggal ka nila dahil sa taglay mong kakupalan. Dati kang bata ni Numerous Maranan pero ikay binitawan sa kadahilan ng nagawa mo silang pagnakawan. Isang rapper ang kumukup sa'yo, tinanggap ka sa tahanan. Inasikaso ka ng maayos, hindi ka naman pinabayaan. Pero pag uwi mo sa inyong bayan, ayun nagkakawalaan. Natangay niya yung ipon ni Numerous pati yung mga gadget ni Yakman. Kaya ito na ba? Ito na ba yung bagong idolo ng kabataan? Sariling kampo ni Nakawan? Pangulong Digong, di po ako kontra sa inyong galawan. Pero bakit sa Maynila lang yung sentro ng patayan yung iba rin pala sa Davao, hindi rin dapat tularan? Ang bait-bait ni Numerous, tangina mo, nagawa mo yon. Alam mo ba yung ninakaw mo sa kanya? Pamparitoke niya yon. Inipon niya yon sa loob ng 3 taon. Kung natupad lang pangarap niya, wala sanang suma-Sanderford ngayon. Kaso ang sama mo, pabitin ka masyado para kang sablay na follow through. Kaya hanggang ngayon si Numerous na pagkakamalang pa rin si Kuya Drew. Kaya pala pag uwi mo, biglang big time ka sa probinsya. Iba na daw astahan mo pag ginigess ka. Pag dumating ng event, naka-vape pa, yung service niyang kalabaw, naka-waste na. Pero mapunta naman tayo kay Sharin. Ay, yung palihim mo na niligawan. Kaso bobo ka na, pangit ka pa, kaya ikay na perahan. Nag-chat pa to, guest list kita ha, nood ka naman ng aking laban. Pero pagdating ni Sharin sa San Juan Gym, ayun, ako yung sinamahan. Palihim ka naming tinatawanan habang nakaupo lang sa tabi. Tropa kasi kami. Katunayan, sa tuwing magpapadala ka, meron akong parte. Nakikita mo ba itong sapatos ko? Yung pinambili ko dito, pera mo yun, pre. Pero gusto ka nang i-block na siya rin pag nakikita ka sa newsfeed. Kasi sa tuwing nagkakachat daw kayo, panay-request mo ng nude pic. Pero nangako siya sa'yo, magsasend siya, naka-2-piece. Kaso pag chat mo ng nude please, yung reply sa'yo, who's this? Kawawa ka naman. Kapangitan lang napamana sa'yo ng iyong ama't ina. Alam mo ba, nung nakita ka nila, doon nila napagtanto na ang malas nila sa isa't isa. Pero hot daw yung mama niya. Feeling chicks na pa-hard to get. Lakas ng loob, magubad sa net. Milk daw, na palibasa, dating parausa ng emayelep. Galing ka lang pala sa babaeng haliparot. Tapos ang lakas mong mangbastos. Masyado pang hambog. Kung umasta, kala mo perfecto, kala mo kung sino ng boss. Palibasa, galing sa puki ni Magdalena, kaya feeling niya, anak siya ng Diyos. Ha? Ano, masakit? Bagay lang sa'yo yan, walang yaka. Kasi sa battle, mahilig ka rin mandamay kung sino-sino pa sinasama. Pag pumutok palat yung bala, ganyan style ng iyong bara. Isa kang low-class na hitman. Sumpak lang yung kargada. Samantalang ako yung hitman na ang bituka ay halang. Ginagamit ko na handgun, braso ni Megaman. Kaya malagim ang sasapitin sa akin ng probinsyano na to. Sa dami mong pinagdaanan, Cardo, ako lang pala papatay sa'yo. Hanggat may hangin kang nilalabas, hindi kita titigilan, kakahataw. Dito na magwawakas ang misyon mo sa mundong ibabaw. Butas-butas niyang katawan, pakihatid na lang sa Davao. Iniwanan kong duguan yung pasikat na to, isa ka ng ganap na pulang araw. Tignan natin kung sino yung binoto ng Horado. Hindi ko natanda kung sino pero para sa akin, round 1 lip cram, round 2 6 threat. Tignan natin kung sino binoto ng Horado Sino kayang Looney ang nanalo dito? Looney ng Las Piñas o Looney ng Davao? Round 8, day 1, day 2, lip cram versus 6 threat. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng Horado, 3-2. Magingay para ay 6 threat. 3-2, 6 threat. Pero ako doon? 1 lip cram, 2 6 threat. Round 3 lip cram kasi medyo stutter si 6 threat. Although yung anggulong binigay ni lip cram hindi naman ako naniniwala pero yung consistency ng bitaw, walang stutter. Siguro ang nakita kong silip dito mas mahabang round o overtime, mga ganun. Pero ako doon, 1 and 3 lip cram ako doon. Pero ang nanalo dito ay 3-2, 6 threat at depende sa panlasa mo kung sino yung pipiliin mo. Pero mas
sa totoo lang, ang dami ring magagandang punchline ni Six Threat. Ang nakita ko lang sa kanya na kaya parang mas pinili ko si Lip. Yung starter niya sa round 3 medyo nawawala-wala siya. Pero naitatawid niya pa rin. At yung consistency ng bitaw ni Lip Cram nandun pa rin. Gusto kong pakinggan kung ano yung judging ng Jurado. Tignan natin. First time to. Gusto ko malaman kung paano paano binoto si ano yung hindi ko nakita. Tingnan natin. Alibesa. Yo, what's up? What's up, Ripley? Binoto ko si Lip Cram. So, binasi ko sila per round, pero di naman talaga ako nag-judge per round. Mas pinipili ko sana yung epektibo, kaso yun, ginudge ko siya per round. So, para sa akin, nakuha ni Lip Cram yung una kasi parang mas epektibo siya nung round na yun. Tapos yung round 2, napapunta kay Six Threat yung momentum. Tapos sa round 3, medyo nag-i-stutter si Six Threat. Tapos si Lip Cram naman overtime. So, pinili ko tie. Kaso yung parang sa akin, mas pinili ko na lang kung sino ba yung mas na epektibohan ako. So, binoto ko si Lip Cram. Oo, parehas kami ng parang nakita ni tawag nito ni Cripley. Parehas kami ng tingin namin. Ganun yung kung bakit nanalo si Lip. Topper. Shoutout ko lang kay Xiao. Binigay ko yung boto ko kay Six Threat. Round 1, malinaw na kay Lip Cram yun kasi di ko naurasan eh. Tapos yung 2-3, yun, inurasan ko. Lampas talaga si Lip Cram doon. Umaabot siya ng 3 minutes. Okay, sa overtime nga. Yun nga, depende sa kung ano ba yung matitripan mo at kung paano mo siya i-judge. So, ayun, naintindihan ko na. Yung round 2, solid na. Ang haba rin talaga ng round ni Lip Cram eh. Pero di naman siya tournament para sa akin. Kaya depende pa rin yun sa mga hurado. Alam nyo, meron namang time limit talaga yan. 32 lines kada, kung isa lang, kung 1 versus 1, 32 lines lang yan. Parang 1 minute and 30 seconds o 2 minutes, pwede na yan. Wala talagang specific na rules yan, pero ayun talaga yung dapat lang. So, pwede ka lumagpas doon, pwedeng hindi. At pwedeng, depende na rin yung sa hurado kung pagbibigyan yung lagpas-lagpas na oras mo kasi kay Shea nga, di ba? Ganun yung nangyari, nanalo siya kay Looney. At depende pa rin yung sa hurado kung tatanggapin yung overtime o hindi. So, meron dito, tulad ni Topper, tinanggap yung overtime, kaya binigay kay Six Threat. Solid kay Six Threat. Binoto ko si Lip Cram. Hindi ko nakita. Ang problema sa kanya, overtime. Problema naman sa isa, stumbles. So, halata yung mga stumble mo. Kaya, round 1 tie para sa akin yung overtime, tapos stumble niya. Tapos round 2, para sa akin 6 tie. Tapos round 3, nag-choke na. Nakita naman yung stumbles ni Six Threat. Kaya binigay ko yung kay. Parang labo nun, no? Tie yung 1 to kay Six Threat, 3 kay Lip Cram. Wala ka dyan. Na binoto ko si Six Threat. Kasi okay sana si Lip Cram kaso yung nag-overtime. Pinapakita ni Sararik yung time. So bali, dun pa lang. Yun lang, kala ko ba, sabi ni Six Threat, tatlong judge 3JS. Parang medyo nadaya na yung oras. So round 1 at 2, binigay ko 6 at round 3, medyo nawala si Six Threat. So yun. Ilaya Cartel, uprising, binoto ko si Six Threat dahil overtime sobra si Lip Cram. Depende nga sa judges talaga. Depende sa kung paano tatanggapin yung overtime. Depende yun. Uprising. Yun. Ayun. Panalo si Six Threat sa laban na to. Pero ako, personally, 1 and 3, Lip Cram ako dun. Pero panalo si Six Threat. Congrats. Bati muna tayo. Shoutout Tito Shernan, Mario Arasa, ingat palagi. Tito Shernan, pabate, JC ng Angono Rizal. Next naman po, Batas versus Pistolero Quarantine Battle. Isa sa pinakamabigat na laban. Pwede. Gawa natin yan. Bation mo ako, Idol Jun Troy Sarmiento. I'm watching from Zamboanga City. Pa-shoutout po Tito Shernan from Antipolo, si Baldovino po ito. So ayun, maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga magpapabate, lagyan ng pangalan at tagasan. At i-comment nyo na rin kung sino yung gusto nyo gawa natin ng reaction video. At hanggang dito na lang to. Mag-iingat kayo palagi. Maraming salamat. Maulan na araw. Keep safe. Lucky Me Itlog. Tuyo, let's go!